Noong 2005, naitala na ang serbesa o beer ang pinakatinatangkilik na alcoholic drink sa Pilipinas na may 70% market share. At noon ngang nakalipas na 20 taon, sa pagitan ng 2003 at 2004, ang Pilipinas ay nakapagtala ng may pinakamabilis na pagtaas ng consumption growth rate na 15.6 na aabot sa 1.4 milyong litro ng beer. Sa kasalukuyan ay pinaghaharian ang industriyang ito ng isang higanteng kumpanya na hindi ko na kailangan pang banggitin dahil batid na ito ng karamihan. Ngunit alam nyo ba mga katanong na may isang kumpanya ng serbesa noon ang di umano'y mahigpit na naging kakumpetensya nito sa bansa kung hindi lamang sa iilang pangyayari. Ito ay ang Halili Beer. Tara at pag-usapan natin. Dekada 60 nang unang makilala ang Halili Beer ng mga Pilipino na gawa ng FF Enterprises na matatagpuan sa Balintawak, Quezon City at pag-aari ng dating gobernador ng Bulacan na si Fortunato Halili na may hawak rin sa ilan pang kilalang brand noon gaya ng Mission Beverages, Goody Root Beer at Halili Transit. Itinuturing na mahigpit na katunggali ang Halili Beer ng isa pang kilalang beer manufacturer sa kasalukuyan. Sa katunayan ay disente at matatag ang kalagayan ng Halili Beer noon sa merkado dahil na rin sa di hamak na mas mura kumpara sa kukompetensya nitong produkto. Nagsisilbi rin itong alternatibong pamalit sa mas kilalang serbesa. Ngunit mga katanong ay naisip nyo rin ba kung ano ang pinagdadaan ng proseso ng beer bago ito makarating sa mga grocery o tindahan? Sa katunayan ay maraming importanteng stages ang produksyon nito. Una na dyan ang tinatawag na malting. Ito ang unang mahalagang yugto ng produksyon ng beer na ginagawang malt ang hilaw na barley sa pamamagitan ng 3 pangunahing hakbang. Ang pagbabad ng 1 hanggang 2 araw upang simulan ang paglaki. Sumunod ang sprouting o pagpapatubo na tumatagal naman ng hanggang 4 o 5 araw upang makabuo ng enzymes at ang huling proseso ng malting ay ang kilning o pagpapatuyo na nagpapahinto sa paglaki ng malt at pagkakaroon nito ng kulay at lasa. Pagkatapos may sakatuparan ng malting, dito napapasok ang ikalawang proseso na tinatawag na milling, na kung saan ang mga malted na butil ay ginigiling o dinudurog. Ang pangatlong proseso naman sa paggawa ng serbesa ay tinatawag na mashing. Ang mga nagiling na butil ay hinahalo sa mainit na tubig na aabot sa 60 hanggang 70 degrees Celsius na ikinoconvert ang starch sa fermented sugar na tinatawag na wort. Ang prosesong ito ay tumatagal ng 1 o 2 oras sa isang mash stand. Pagkatapos na maihalo sa mainit na tubig ang fermented sugar o wort, dito naman papasok ang boiling stage o pagpapakulo. Sa prosesong ito, mas pinipino, sinasala at tinatanggal ang hindi kakailanganing sangkap gaya ng dimethyl sulfide sa paggawa ng serbesa. Matapos ang pagpapakulo, palalamigin naman ang wort. Sa cooling, pinapigilan nito ang pagbilis ng kontaminasyon at pagpasok ng hindi kaaya-ayang lasa. Matapos mapalamig ang wort, papasok ang aeration. Ito naman ay nagbibigay ng sapat na oxygen na kakailanganin ng yeast na isa sa 4 na mahalagang sangkap sa paggawa ng beer para mabuhay. Sa ika-6 na proseso o fermentation, nagaganap ang isa sa mahalagang proseso kung saan ay ginagawang ethanol ng yeast ang wort na kadalasan tumatagal ng 1 hanggang sa 2 linggo. Mula naman dito ay magaganap ang ika-7 na tinatawag na conditioning o maturation na kung saan ay bibilang ulit ng ilang araw o linggo para ang newly fermented beer ay mahinog at mawala ang iba pang impurities. Muling sasalain sa huling pagkakataon ng serbesa at dadaan sa ika-8 proseso na tinatawag na carbonation upang mawala ang natitira pang yeast o lebadura upang matiyak na ito ay magiging swabe at puro. At sa wakas, dito na makikita ang huling proseso, ang packaging na maaaring nasa keg, bote o lata na handa na para sa pagkonsumo.
At sa pagpapatuloy ng kwento kung bakit nga ba biglang nawala ang halilibir, ito ay tila naging alamat na lamang para sa kasalukuyang henerasyon. Di umano'y may iba't ibang dahilan kung bakit nga ba ito naglaho na parang bula. May mga ulat noon na pagkatapos na dumanas ng infantile paralysis si Governor Halili ay unti-unting napabayaan nito ang pamamahala sa kumpanya. Ni isa sa mga anak nito ay walang nagnais na pamahalaan ng halilibir kaya't ito'y tuluyang nawala sa merkado. Isa pa sa mga itinuturing na dahilan sa pagkawala ng Halili ay ang strategic buyout theory. Ayon sa mga salaysay, dahil sa tumataas na popularidad ng halilibir noon, ay binili ng malaking kumpanya ng serbesa ang kabuuan ng halilibir na humantong sa tuluyang pagpapatigil ng produksyon nito. Isa pang teorya nagpasalin-salin kung bakit nawala ay dahil di umano sa nahihirapan ng kumpanyang makakuha at makabili ng bote ng serbesa nito. Dahil sa walang sariling pagawaan ng bote ang Halili at kailangan pang bumili at magpagawa sa mas malaking kakompetensya nito. May mga lumalabas din na usap-usapan noon na sinasadyang basagin ang bote ng Halili upang mabitin ang produksyon nito. At dahil sa nahihirapan nito sa paghahanap ng magagamit na bote, nagdesisyon ang mga nagmamay-ari ditong isarado na lamang ng tuluyan ng kumpanya. Lahat ng ito, mga katanong, ay magsisilbing haka-haka lamang dahil walang anumang opisyal na paliwanag hanggang ngayon ang pamilyang nagmay-ari dito tungkol sa totoong pagkawala ng halilibir. Matapos ang pagsasara ng brand, ang mga bote ng Halili sa kasalukuyan ay naging isang rare collectible. Sa ngayon ay maaring maibenta ang isang bote ng Halili hanggang sa 35,000 pesos dahil sa kakapusan at mahalagang ambag nito sa ating kasaysayan.